At eto na nga mga kababayan, unang survey matapos magdeklara si VP Sara. Aba eto, nilampaso agad ang mga posibleng makakalaban niya sa halalan. At sino nga ba ang napupusuan ni VP Sara na makakatandem niya? Abay dahil tayo ay bida-bida, malay mo, baka sabihin ko na. Sino nga ba ang nirecruit ni VP Sara? Alamin natin yan, maya-maya lang mga kababayan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po, si Master Jude at tayo po ay nagbabalik para ipaglaban ang ating karapatan at manawagan sa katuparan ng ating pangarap sa ating bansang minamahal. Ang matiwasay, masaya, maunlad at ligtas na Pilipinas. Pero bago po tayo magsimula mga kababayan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at syempre, huwag kakalimutan na mag-follow sa ating FB page at syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share, mag-like sa ating mga video na ina-upload. Kaya ano pa hinihintay mo? Gawin mo na ngayon! At eto na unang arangkada sa kauna-unahang pagkakataon. Kauna-unahang survey matapos magdeklara si VP Sara, natatakbo siya. Aba eto na, nilampaso agad niya ang mga posibleng itatapat sa kanya. Kung sino-sino ang mga personalidad na yan, aba tara na, alamin natin yan sa balita ngayon lang. O eto, mga kababayan, panoorin po natin. Kung ngayon gagawin ang presidential elections, malaki ang tsansang manalo si Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa research firm na Acquisition Apps. Sa kaparehong survey, trailing as alternative choices sina former Vice President and current Naga City Mayor Leni Robredo at Senators Raffy Tulfo and Risa Ontiveros. Yan ang Agenda Weekend Report ni John Manalo. Ako si Sara Duterte. Nangunguna sa isang survey si Vice President Sara Duterte matapos niyang inanunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo ngayong 2028 elections. Sa isang pre-election presidential survey na isinagawa ng Acquisition Apps Incorporated mula February 19 to 20, ilang araw lang matapos ang deklarasyon ni VP Sara, lumabas na 43% ng mga na-survey ang pabor na maging pangulo siya ng bansa. Pumapangalawa naman sa kanya si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na nakakuha ng 27% of voter preference. Pangatlo sa listahan si Senator Raffy Tulfo na nakakuha ng 15%, habang pang-apat naman si Senator Risa Ontiveros na may 3% voter preference. Karamihan sa mga nagnanais na maging pangulo si VP Sara nanggaling sa Visayas at Mindanao, habang ang suporta naman para kay Robredo nagmula sa Calabarzon at Bicol Region. NCR at Central Luzon naman ang naging hatak ni Tulfo. Ayon din sa parehong survey, sina Robredo at Tulfo ang second options ng primary voters ni VP Sara sa pagkapangulo. 1,200 participants ang nakilahok sa naturang survey, kung saan 12% ang mula NCR, 23% ang galing Northern Luzon, 22% ang taga Southern Luzon, 20% ang mula sa Visayas at 23% naman ang galing Mindanao. Ayun, mga kababayan. Unang arangkada na survey, nilampaso agad ni VP Sara. Pero ang tanong, magbabago pa kaya? Magbabago pa kaya ang desisyon ng taong bayan? Sa tingin ko hindi na eh. Kasi nakikita naman natin, kung sisirain si VP Sara Duterte, matagal niya siyang sinira eh. Baka ang iniisip kasi ng iba, yung nangyari kay Jejo Marbinay, mangyayari din kay VP Sara. Magkaiba po, no? Magkaiba po. Kasi si VP Sara Duterte, mula umpisa, ay talagang binebengbang na siya. Sinisiraan na po siya nitong mga dilawan, sinisiraan na siya ni Martin Romualdez, mga kampon ni Martin Romualdez, at mga kampon ni Bongbong Marcos Jr. So, wala na pong sisirain sa kanya. Lahat ng paninira po na po pwedeng gawin sa kanya ay ibinato na po lahat sa kanya. Pero ano nakikita nyo ngayon? Pati nga si Corina sabi ni Corina sana daw yung mga tuhod nila ay kaparehas ng tuhod ni VP Sara. Dahil kung ano-ano nang ginawa na pambabatikos, pambibira kay VP Sara, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Okay? So, etong preference na to, mga kababayan, ay sa tingin ko hindi na magbabago. Bagkos ito po ay tataas pa ng tataas dahil nakikita nila na si VP Sara ay hindi nagpapatinag. Nakikita nila na si VP Sara Duterte ay inosente. Dahil tingnan mo
kung ano-ano ng paninira ibinato sa kanya. Pero napakataas pa rin ng tiwala na ibinibigay sa kanya ng taong bayan at gusto pa rin siyang maging presidente. Dahil ayon sa survey na yan, kung ngayon gagawin ang halalan ay pihadong panalo si BP Sara. Kung pagbabasihan po natin itong pulso ng bayan. Although hindi po naniniwala si BP Sara Duterte sa mga survey na yan, abay malaking factor po itong mga survey na ito. Malaking factor po ito tulad po ng nakagawian ng mga politiko at ng mga Pilipino na itong mga survey po na ito ay ginagawa nilang basihan sa pagpili kung sino ang iboboto ng taong bayan. At ayon sa survey mga kababayan, 43% ang nakuha ni BP Sara. 27% naman ang nakuha nung sinasabing pinakamalakas na mga kalaban ni BP Sara Duterte na si Robredo. At 15% naman ang nakuha ng Mr. Grandstanding na si Tulfo. At ang nakakatawa dito, 3% naman ang nakuha ni Ontiveros. Walang iya kayo. Kung ano-ano ng circus ang pinagagawa nito ni Risa, yan lang ibibigay nyo sa kanya. Unfair kayo, ha? Napaka-unfair ninyo. Oo. Kulang na lang lumunok ng baga. Di ba? Kulang na lang lumulok ng apoy si Risa Ontiveros tapos 3% lang ibibigay nyo. Ano ba naman kayo? Halos magmukhang tanga na si Risa Ontiveros tapos ibibigay nyo 3. Huwag naman kayong ganyan. Itaas nyo yan. Baka mamaya magbayad na naman yan. Oo. Diba? Pero, mga kababayan, joking aside, kidding aside, no? Kahit pagsamasamahin pa dito, ang mga nakuha nila mga porsyento, panalo pa rin si BP Sara Duterte. Dahil sigurado ako na doon sa mga nabanggit na pangalan, meron at meron na lalaban dyan kay BP Sara, lalo na si Risa Ontiveros. Pero 3% lang. Kung halimbawa, tumakbo si Risa Ontiveros, no? Bawasin natin. Kasi kung pagbabasihan natin o pagsasama-samahin natin, si BP Sara Duterte ay 43 at pagsasama-samahin natin yung 27, 15, tsaka 3% ng mga makakalaban niya is 45. So 43 kay BP Sara. I-minus na natin itong number 3 ni Risa Ontiveros. So magiging 42. Diba? Kasi tatakbo yan. Hindi mo mapipigilan yan si Risa Ontiveros. Pumunta na nga doon sa West Philippine Sea. Diba? Nag-medical mission daw. Ano gagamotin niya doon? Mga isda? Diba? Kung ano-ano pinagpagbibida ang ginawa ni Risa Ontiveros, tapos ang puntos na ibibigay nyo, 3 lang. Buti sana kung basketball yan, 3 points, malaki yan. Kaso, election ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan. So, itaas nyo yan. Sa halimbawa, pagsama-samahin natin yung kay Robredo, kay Tulfo, tsaka kay Risa Ontiveros, that's 45%. Kay BP Sara, 43. I-minus natin yung 3 ni Ontiveros. Kasi tatakbo yan. So, magiging 42 na lang. So, lamang pa rin si BP Sara Duterte ng 1%. Pero sa tingin ko, itong may mga undecided pa dyan. At syempre, yung nakagawian ng mga Pilipino kung sino malakas, yung mga undecided, doon pumupunta eh. Diba? Para masabi, itong mga undecided, dito tayo, dito tayo sisigurado para hindi tayo mapapahiya. Dito na tayo sisigurado bumoto. Walang iba. Sino ba yan? BP Sara Duterte yan. Di ba? Kasi yung numero na yan, hindi na magbabago yan. Kasi nakita ng taong bayan kung gaano kalakas, kung gaano katibay ang paninindigan ni BP Sara Duterte. Hindi siya nagpatinag. Diba? One versus everyone. Diba? One versus everything. Di ba? Hindi nagpatinag si BP Sara Duterte. Kaya nga, takot na takot sila eh. Kaya nga, mula nang magdeklara si BP Sara Duterte, di ba? Walang nangangahas na magsabi na ako lalabanan ko si BP Sara. Walang ganun. Lahat sila nanahimik. Nanahimik sila. Ano ibig sabihin yan? Dahil takot sila na lumaban kay BP Sara. Pero, kahit mga takot yan, maglalakas loob yan. Kasi hindi naman po pwede na si BP Sara lang nang tatakbo. Lalabanan nila at lalabanan yan. Pero, huwag kayong magkakamaling mandaya dahil nakamasin ang taong bayan. Pero ang tanong dito kasi, ang malaking katanungan na meron sa ating mga kababayan ngayon ay kung sino ba talaga ang nirecruit ni BP Sara. Sino ba talaga ang ipapareha sa kanya? Yun ang malaking katanungan eh. Sige,
Sa ngayon ay wala pang malinaw na katandem si Ah. VP Sara sa 2028 elections. Oh, wala pa talagang malinaw Oo, kung sino-sino ay pinapartner kay VP Sara Duterte, wala pa nga naman siyang sinasabi. Pero ngayon, dahil yan ang katanungan ng ating mga kababayan, sige, tingnan natin, i-analyze natin kung sino ba talaga yan, sinasabi niya, ni-recruit niya, malay natin, matumbok natin. Hindi ho ba? Pero kung kayo, sino ba tinutumbok ni VP Sara? I-comment nga ninyo. Pero kung si Attorney Clint Aranas na Secretary General ng Partido Demokratikong Reforma ang tatanungin, si Senator Rodante Marcoleta Anya ang best running mate ni VP Sara. Pwede. Marcoleta's a brilliant lawyer. I mean, he makes sense. He talks sense. He's very sensible, to be honest, and very pragmatic. Yan. Posible. Kasi abogado to Ang sabi ni VP Sara, etong nire-recruit ko, siya ang magpapanagot sa mga nagnakaw sa gobyerno. Alam naman natin, alam naman natin na itong si Senator Rodante Marcoleta ay talagang nilalabanan niya ang mga mandarambong, Nilalabanan niya yung mga nagnakaw sa gobyerno. Hanggang ngayon, nilalabanan niya. 'Di ba? So, posible na si Rodante Marcoleta, yung sinasabi ni VP Sara, pero ito nga ang problema. Wala namang sinabi si VP Sara. Napaka-vague nung nung explanation niya. Kung hindi natin talaga malaman kung sino. Pero kung pagbabasehan natin ang sinasabi nito ni Mr. Aranas, His pronouncements are good. We find we're comfortable with his announcements. He's very smart. Kaya balak daw nilang imbitahan sina VP Sara at Marcoleta na maging miyembro ng kanilang partido bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa dalawa. Does the party have a plan to invite VP Sara formally to become a member? Yes, it's because I think right now there are many parties who want to have her, no? And Naku po. surely we are considering. marami daw mga partido na gusto si VP Sara. Tapos kayo. Oo. Tapos kayo, mga magnanakaw kayo. Kasi ngayon, mga kababayan, unti-unti na yan, pumuposisyon na yung mga yan Doon niya pupunta kung sino ang malakas. Malakas ngayon si VP Sara. Nakita naman natin doon sa survey. Kauna-una ang survey. VP Sara talaga ang sinasabi. VP Sara talaga ang gusto ng mga Pilipino. Kaya, lahat ng mga partido na yan, pag nakita nila na si VP Sara talaga, iniiwan yung kanyang mga posibleng makakalaban, unti-unti nang gagapang yung mga yan Ganyan mga ugali niyan Yung mga fly the butterfly ng mga politiko, ganun. Fly ng mga partido, ganun ang mga ginagawa niyan. Sasabit yan doon sa malakas. Hindi naman lumalayo. We are, used to be, we are friends naman with the family. And like VP Sara, Senator Marcoleta is not a member of Partido Reforma. Yes. Do you plan and intend to invite him as well to become a member? Yes, we would like to invite him also. If not, we'll adopt him. Our position here naman is really we want stability in government. Yeah. Because it affects the economy. Pero si Marcoleta, iwas muna sa issue at nais daw munang ituwid ang mga mali nito. Hindi rin daw muna anya pinag-iisipan ang pagtakbo sa 2028 national elections. Ayan. Ang sabi ni VP Sara Duterte, hayaan muna natin yung nirecruit ko kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang karera. Parang may pakiramdam ako di ba? Posible, si Marcoleta, kasi pwede naman, di ba? Capable naman ito. Si Marcoleta, matalino, abogado. At doon ako naiiwagaan sa pananagot. Yung ni-recruit ko, siya ang bahala doon sa mga nagnakaw sa gobyerno. At ako, magfo-focus ako bilang sa trabaho ng presidente. Diba? So sa tingin nyo, si Marcoleta ba ang tinutukoy niya? Pero, eto para sa alaman nyo lang, ang Partido Reforma po, ang founder po niyan ay si dating Defense Secretary Renato De Villa. Okay? Marami po na ipapanalo na ito ng mga kandidato even before. At kung itong Partido Reforma ang tatanungin, ay mainam daw na si Senator Marcoleta ang ipares kasi matalino magaling at marami pang dahilan. Pwede naman. Pero, ang problema kasi medyo manipis yung binigay ni Vice President Duterte ng detalye tungkol sa di umano'y ni-recruit niya. Ni-recruit daw niya a year ago. So now, ang gagawin natin, tatahitayin natin.
tatahi-tahiin natin yung mga sinabi ni BP Sara tungkol dito sa gusto niyang maging kapareha na maging vice presidente niya. Balikan natin yung sinabi ni BP Sara. Isang political question po ito, madalas itanong ito. Banat pa yan, Meron ha? na po ba kayong napupuso ang Vice President? Naku po. Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong. Okay, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang ha. Wait lang. Okay? Baka sinasabi kasi may script naman tong interview na to. Wala pong script yan. Yung papel po yan din po yung binabasa ni Banat Bay at binabasa ni Boss Lada. So, kung ano po yung nakalagay dyan sa binabasa ni Boss Lada at ni Banat Bay, yun din po ang nakalagay doon sa binabasa ni BP Sara Duterte. So, ibig sabihin po, wala talagang script. Kumbaga, guide lang po yun ni Banat Bay at ni Boss Lada para hindi nila makalimutan yung itatanong nila kay BP Sara Duterte. At nagkataon naman na doon sa hawak ni BP Sara Duterte, yung tanong na yon wala talaga doon. Kung sino ang napupusuan na maging kapareha ni BP Sara Duterte sa susunod na darating na eleksyon, hindi po yan nakalagay doon. Kaya nga natawa si BP Sara, wala yan dito So itatanong nyo sa akin. Pero anyway, ito yung sagot ni BP Sara. Kasi tinanong niyo na ayaw ko rin naman na... May nirecruit ako. Hanggang dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Yan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Okay, so now, sino sa tingin nyo ang tinutukoy niya? Ang sabi ng Partido Reforma, isusulong nila Duterte at Marcoleta. Pero ang problema nga natin, wala namang binanggit na pangalan si BP Sara. At ang sabi niya, hayaan natin muna na makapag-decide at kung ano ang gagawin niya sa karera niya. Pero ang katanungan dito, sabi niya, ni-recruit niya, di ba? So, ibig sabihin, pinuntahan niya, nagkita sila, si BP Sara Duterte, kung saan naman pumupunta, naka-announce yan Ang tanong, may pagkakataon ba na pinuntahan niya si Marcoleta para masabi natin na si Marcoleta nga ang tinutukoy niya? May pagkakataon. Ito po. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa Senado kanina para makipagpulong sa ilang kaalyado niyang senador. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, unahin lang natin anong naging reaksyon ni VP Sara sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Jiggy, nakailang tanong tayo kay VP Sara Duterte nung bumisita nga siya dito sa Senado kaninang hapon. Kaugnay nga dun sa kanyang komento o reaksyon ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Pero alam mo, Jiggy, tikom ang kanyang bibig. Pasado 1:30 ng hapon nang dumating siya dito sa Senado, sinalubong siya ni Senator Bongo at sinamahan siyang umakyat doon sa opisina ni Senator Marcoleta at doon nga sila nagkaroon ng meeting. Matapos ang isang oras ay lumabas si VP Sara mula sa kwarto o sa opisina ni Senator Marcoleta at pumunta naman siya sa opisina ni Senator Amy Marcos para bumisita rin. At bandang 3:00 ng hapon, paglabas niya ng opisina ni Senator Amy, tinanong ulit natin siya pero hindi na siya nagbigay ng panayam. Ayun. Naalala ko tuloy yung sinabi ni PRRD na yan si Inday. Bata pa yan, maldita na yan. Pag naging presidente yan, bantay kayo. Oo. Yun ang sinabi ni PRRD dati. Pero balik tayo doon sa tanong natin. Na pinuntahan ba ni VP Sara Duterte si Marcoleta? Opo, ayan po yung balita. Like 5 months ago, pinuntahan niya sa opisina si Senator Rodante Marcoleta. So, pwede na natin lagyan ng check na si Marcoleta yung nire-recruit niya. Malaki po yung posibilidad dahil ito yung time na inagaw kay Marcoleta yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Baka sinabi ni VP Sara Duterte, huwag kang mag-alala. At huwag mo nang isipin yung pag-agaw sa iyo ng Blue Ribbon Committee chairmanship dahil mas malayo pa dyan ang mararating mo dahil gusto kitang gawing vice presidente. Posibleng ganun. Oo. Ang sinabi ni VP Sara. Diba? Pero, eto rin, may problema. Dahil ayon sa interview ni Greco Belhica,
napag-usapan din daw yung posibleng makapareha ni VP Sara Duterte si Leni Robredo. Di ba? Nasa interview yan. Ha? Nasa interview yan. Interview ni Greco Belhica. So, may posibilidad din na si Leni Robredo. At tandaan po natin, sabi nga ni Trillanes, na si VP Sara Duterte, si Leni Robredo, ay magkaibigan noon pa. Kaya ang ayaw ni Trillanes kay Robredo, di ba? Dahil kapag daw si Leni ang nanalo, hindi mapapadala si PRRD sa ICC. Pero ang tanong ngayon, was there a time na nagkita si VP Sara Duterte at si Robredo? Meron po. Dahil February 2024, ano sabi ni VP Sara? Nirecruit ko siya last year. Si Marcoleta, pinuntahan niya last year. At si Leni Robredo, pinuntahan niya din last year. Kasi nagpunta si VP Sara Duterte sa Naga, kung di ako nagkakamali, umattend siya ng prosesyon ng Piña Francia at napabalita na di umano, nagkita yung dalawa. So, pwede rin natin lagyan ng check si Leni Robredo at sabihin natin na nirecruit siya ni VP Sara Duterte. Posible, di ba? Posible kung pagbabasehan natin yung mga pangyayari at yung sinabi ni Greco Belhica. Pero, subalit, datapwat, kung kayo ang tatanungin, sino ang gusto nyo na makapareha ni VP Sara Duterte? I-comment nyo po dyan, mga kababayan, dyan sa comment section. Baka malay nyo, ito ang pagbasihan ni VP Sara Duterte kung sino ang napupusuan ng taong bayan na iparehas sa kanya. Kaya, ambag na. I-comment mo kung sino sa tingin mo ang nakakarapat na makapareha ni VP Sara Duterte na maging Vice Presidente ngayong darating na 2028 election. Alam mo, dito tayo namumroblema sa mga Duterte dahil napakahirap basahin ng kanilang mga utak, ng kanilang mga moves. We know, everyone knows that this is a political move. Ganun naman mga politiko yan They're going to do a move. And that's political move. Sinasabi nila, nananakot si VP Sara Duterte. Ba't mananakot? Mananakot si VP Sara Duterte, wala naman sa kanya yung kapangyarihan. Di ba? Hindi pa nanakot yan. Yan ang tinatawag na chess move. Tingnan mo, nung pag-declare ni VP Sara Duterte, tahimik sila. Di ba? Tahimik sila and at the same time, inuulit-ulit niya yung mga issue na ibinabato nila kay VP Sara Duterte. Wala na, panis na yung mga yan Lahat ng paninira, ginawa nyo na kay VP Sara Duterte, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin siya. So, hindi nyo na madadala yung taong bayan sa mga paninira at kung ano-ano pa. Lahat pati mga pamilya ni VP Sara, dinamay nyo na Di ba? So, ano pa ba ay sisiraan nyo kay VP Sara Duterte? Lahat ng posibleng paninira na pwede nyo ibato kay VP Sara, ibinato nyo na. So, sa tingin nyo, magbabago pa yung pananaw ng taong bayan na bumoto doon sa survey, kauna-unahang survey matapos siya magdeklara? Hindi na. Ang mangyayari dyan, lalo pang lalakas si VP Sara Duterte dahil pinapakita niya na matatag siya. Ay pinapakita niya na pananagutin niya ang mga kawatan na nambalasubas at nanggahasa sa ating bayan. At ang maganda pa dito, ibabalik ni Vice President Sara Duterte yung nasimulan ni Pangulong Duterte. Pero ang problema natin ngayon, babalik tayo sa umpisa. Umpisahan ulit ni VP Sara Duterte. Kasi nga, hindi pinagpatuloy ng Marcos administration. Kung ipinagpatuloy sana ng Marcos administration na simulan ni President Duterte, hindi sana wala tayong problemang ganito ngayon. Di sana mabango pangalan ni Marcos Jr. Kaso ang problema, nagsinungaling na nga siya, nang loko pa siya ng mga botante. Di ba? Kasi iba-iba Ang dami niyang pangako Niloko niya si VP Sara. Na imbis na pagtanawan niya ng utang na loob dahil alam naman nila. Alam naman nila na isa sa mga dahilan kung bakit sila nandyan sa Malacanang ay walang iba kundi si VP Sara. Paulit-ulit yan sinasabi ni VP Sara Duterte. Ilang beses siya ni-recruit. Ilang beses siya na pinuntahan. Sinabi niya, nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Manny Pacquiao. Pero bakit siya ang gusto? Dahil alam ng mga Marcos na hindi sila mananalo pag hindi si VP Sara Duterte ang kanilang nakuha.
bilang katandem ni Marcos Jr. Kaya mga kababayan, huwag magpapabudol. Huwag na tayo ng Marcos na yan. Aking na yan. Yan ang nagpagulo sa ating bayan eh. Sino nagbigay sa atin ng katahimikan? Yung nakakapaglakad tayo ng matiwasay sa mga lansangan, sa mga eskinita, dito sa Kabaynilaan. Walang iba. Rodrigo Roa Duterte. At ano? Ano ang ano nila? Yung Davao. Sa Davao, kahit pumunta ka, maglakad ka, hating gabi, alanganing oras, makapaglakad ka na walang nangyayari sa'yo. Yun po ang libro ng mga Duterte. Yun po ang ambag ng mga Duterte sa Pilipinas. Katahimikan. Yun naman ang kagusto ng taong bayan. Katahimikan, maunlad, at ligtas na Pilipinas. Kaya mga kababayan, tulungan natin mag-decide si VP Sara. I-comment ninyo kung sino ang napupusuan ninyo na gusto ninyo na maging kapareha niya. Malay nyo. Pakinggan tayo ni VP Sara. Again, my name is Master Judician. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magkita-kita po tayo sa susunod nating upload mga kababayan. Huwag kakalimutan na mag-subscribe at syempre follow sa ating Facebook account. Okay? Kita-kita po tayo muli. Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat.